Yo guys, good afternoon sa inyo. Welcome to my day 3 vlog 2025, no? So ito yung pangatlong vlog natin this 2025. Ang dumi na ng sasakyan natin guys, sobrang dumi. Hindi kasi makapaglinis kasi ita nyo naman, putik-putik snow. So anyway guys, papasok tayo ngayon. Mag-4 na dito. Hindi, magti-3 pala. 3 past 3 na. Kasi 4 yung pasok ko sa trabaho, no? So kwentuhan tayo guys. May share ako sa inyo. Ano to guys, makakatulong to sa inyo, no? So wait lang. So guys, 3:25 na, papunta na tayo sa trabaho, no. So ayun na nga guys, may share ako sa inyo. Hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi biglaan din eh. 'Di ba sa last vlog ko, nung first vlog ko, yung nauna, nagsabi ako tungkol dito sa basag na salamin ng sasakyan ko, no. So papalitan ko. Marami na akong papalitan dito guys. Kailangan ko na siya ipa-maintenance, mga brake, gulong, lahat. Overall gagastos ako ng kulang-kulang 7,000 kasama gulong, winter tire tsaka summer tire. So kasi nga nakuha ko tong sasakyan guys is 2019, pero mababang mileage ko to nakuha guys, nasa 33 lang that time. So ngayon nasa 68 na siya. So magti 3 years na sa akin. So guys, share ko lang sa inyo, no, lalong-lalo na yung mga sakaling makatawid pa dito, makapunta pa. Alam naman natin ang nangyayari dito sa Canada, no. Yung mga nandito na, kumbaga yung nakakanood sa akin, tungkol to sa sasakyan. Galing ako kanina guys sa dealership, sa kinakausap ko. Ibang lahi siya, taga Middle East siya, pero laking Pilipina siya. So magaling siya matagalog, so matanda na siya, si Kuya Subi. So galing ako dun guys, tinry ko kung ma-approve ako. Kasi ang plano ko guys, instead na gumastos ako dito ng around almost 7, lahat-lahat na, pati salamin palitan, maraming palitan na dito sa mga bushing kasi may naririnig na ako. Although na great car to guys yung CRV, talagang wala akong masabi. Kaso parang nang dumating ako dito guys sa Canada, parang parang naliliitan ako. Parang maliit siya sa akin, hindi ko alam. Kahit dati sa Pilipinas, pangarap ko lang yung sports car guys na yung Mustang. Pumunta nga kami dun sa Ford. Ipakita ko sa inyo, ito yun. So ayan siya guys, pumunta kami sa Ford. Sinubukan kong sumakay. Ang liit ko, parang hindi ko kasya. Pero samantala nasa Pilipinas ako, sabi mo, 'di ba? Pangarap ko to, dream car ko to, ito yung bibilin ko pag ganito ganyan. Putya, ang liit niya guys, parang hindi ako kasya, nakayuko ako. So ewan ko bakit ganito dito sa Canada. Although itong CRV, naliliitan na rin ako. So ayun guys, instead na maggastos ako ng 6,000 around, basta ganun yung gagastusin ko sa pagpapagawa para maging okay na naman lahat. Kumbaga gamit ka na naman ng gamit. Nag-decide ako guys na kumuha na ng sasakyan na for a lifetime na, yung pangarap ko ring sasakyan. Kasi dati nasa Pilipinas pa lang ako, ang pangarap kong SUV talaga is yung Ford Explorer. Kaso ang pagdating ko dito sa Canada, pagdating ko dito sa Edmonton, nagulat ako guys kasi police car siya, ginagamit siya ng mga police. So gustong gusto ko yun kasi isi-set up ko din. Gustong gusto ko, kaso ginagamit siya ng mga police. Yun yung police car dito, kaya medyo nabura siya sa nabura siya sa isip ko. And then simula pa nag-review ako ng sasakyan na yon, medyo maraming ang hindi updated. Ngayon eto, lumabas sila ng 2025, napaka solid. Sabi ko eto, magandang Explorer kasi updated lahat guys. Yung makina niya 3.0, turbo na siya, and then 6-seater,
Basta ano siya, nagustuhan ko siya. Ngayon, yun ang plano ko, sabi ko sige pagdating ng 2025 kukuha ako ganun. Pero subukan ko lang kung ma-approve ako. So kanina guys, galing ako doon. So nakakuha na ako ng gusto ko, okay na. Ganun naman kasi dito guys talagang parang sabi nga nila, para ka lang bumibiling candy. Basta maganda yung credit score mo. So ito nangyari. Galing na ako doon, na-approve ako guys. So ngayon, habang nagdadrive ako pa uwi, pagdating sa bahay, tumawag si Kuya Sobi. Sabi niya, JB, great news, na-approve ka with your name lang. Kasi guys, ito yung lesson. Iba talaga pag nag-build ka na ng magandang credit score, guys. Promise, dito sa Canada, dito ko lang din natutunan. Iba talaga pag nag-build ka na ng credit score. Etong CRB guys, tawag dito, nang dumating kami dito, 5 months pa lang ata kami or 6, kumuha na kami nitong CRB, pero hindi ako ma-approve guys kasi wala akong credit score pa, hindi pa ganun kaganda yung credit score ko, no? So dahil kay Ate G, siyang nag-co-sign para ma-approve ako ng sasakyan na to. Pero yun yung in-expect ko guys, sabi ko kanina sa dealership, pag once na nag-apply ako dito, nag-apply ako sa kanila tapos hindi ako na-approve or kailangan ng co-sign ulit si ate, hindi na ako kukuha, hindi ako tutuloy. Ayoko nang kumuha sana. Bayaran ko na lang kung ano kailangan kong pagawa dito, ipaayos dito. So ayun guys, sa awa ng Diyos na-approve ako. So ayun, pinapalinis na yung sasakyan na gusto ko. I-share ko na lang din sa inyo, baka bukas kunin ko na, depende. So yun ang lesson dito guys, na maganda talaga mag-build ka ng magandang credit score mo para pag nag-apply ka, approve ka. Lalong-lalo na sa sitwasyon natin, mga ibang katulad ko na ano pa lang, na hindi pa PR, no? So kaya nagulat din ako guys. Inisip ko talaga kanina, malabo to ma-approve kasi ganito yung halaga ng sasakyan, tapos hindi pa ako PR, sa kakagulo pa dito sa Canada. Sabi ko malabo yun, kaya sinubukan ko lang na tignan natin kung ma-approve. Ibig sabihin para sa akin yun, para kay binigay ni Lord yun. Kung hindi, sabi ko wag na. So ayun nga guys, dahil nga sabi ni Kuya Subi, you have a nice credit score, so na-approve ka by yourself lang. Sabi ko, oh talaga, that means sa akin talaga yung sasakyan guys. Kaya ayun, ang kinuha kong sasakyan guys, papakita ko na lang sa inyo, basta 2025 model siya. Kasi nga sabi ko, ayun na yung sasakyan na gusto kong SUV na talagang last na. Sabi ko, gusto ko kasi talaga guys SUV na malaki. Meron kasi mga malalaking SUV, medyo hindi kaya ng budget. Ito medyo kaya-kaya pa eh. So yun ang lesson guys sa dito na-experience ko sa Canada. Sobrang bilis guys. Pero mo nag-drive lang ako around 15 minutes, pagdating ko sa bahay tumawag, approve na agad. So natuwa din ako kasi marami akong client guys sa sales. Dami rin akong client na kapare sa sitwasyon ko, pero hindi sila na-approve guys. Talagang bababa yung credit score nila, 400. Yun, sobrang baba, kaya hindi sila makakuha ng sasakyan. So ayun lang, shinare ko lang sa inyo guys. Dito kasi sa Canada guys, mabilis bumagsak yung presyo ng sasakyan kasi alam niyo naman dito, pangunahing gamit talaga ng mga tao dito is yung sasakyan. So mabilis siya bumaba. Kaya nga inisip ko kung 2019 kung ipo-polypaid ko to, so in the future magkano na lang to, and then syempre gagastos pa ako ng mga pangpagawa niya. Although na dito guys wala akong masabi, kailangan mo lang talaga i-maintain to, yung kailangan mo lang papalitan yung mga kailangan papalitan talaga. Sobrang wala akong masabi. Honda talagang grabe yung Honda. Pero yun nga, kasi nga naliliitan na ako sa CRB kasi malay ko kung may dadating na kapamilya, so kung papasyal kami hindi kami kasya kasi 5-seater lang to. So nagdagdag ako ng 6-seater, so medyo malaki naman siya. Tsaka ipapakita ko na lang sa inyo guys yung pag pinick up ko na. So yun ang lesson dito guys na nakuha ko sa Canada. Nagulat lang din ako, na-amaze lang din ako na na-approve agad ako. Ng pangalan ko lang na hindi ko na kailangan si ate. So ayan guys ang kaganapan, nata-traffic ako, no. So papasok tayo. Kung nakita nyo guys yung basag na salamin, no. So sabi ko nga papalitan ko na sana yan eh. Ang gastos dyan guys, kukulang-kulang 1,000 din papalit ng salamin. Nakita nyo tong basag na to.
Yan, kulang-kulang ano, 1,000 din yan. So ayun guys, kaya ang advice ko sa ano, sa mga dumating dito tapos nagbabalak ng kumuha ng sasakyan, yan, maganda talaga mag-build kayo ng credit score. Tsaka ang mabilis mag-accumulate ng credit score is yung sasakyan talaga guys. Kasi kung in the future may plano kayong kumuha ng bahay, talaga mabilis dahil sa sasakyan guys. So anyway guys, ayan, gusto ko lang i-share sa inyo, no, na ganoon ang ano natin, ang vlog natin, vlog number 3 this 2025. So ayun, ay inaantay na lang din namin yung ano, yung PR, or kasi kailangan lang akong tapusin yung self-tip ko, kailangan ko lang, and then apply na kami ng PR. So ayun guys, thank you sa panonood nyo, at saka sana sa mga nakanood dito na nandito na wala pang sasakyan, nagbabala kayo, ayun ang isang magandang choice talaga guys, na kumuha agad kayo ng sasakyan. Or kung hindi nyo man afford, pwede naman talaga kayong bumili ng 5,000 to 10,000, pero para sa akin guys, sayang yung 10,000 nyo, ibulsa nyo na lang, di ba? Ba't pa kayo maglalabas ng 10,000 kung ma-approve naman kayo, may makuha kayong cosigner, apply na lang kayo, sayang yung pera nyo. Ganun din kasi pag susweldo ka, babayad ka din. O di ba, kung yung 10,000 mo, i-divide mo yun kung magkano yung bayarin mo. Kunwari 10,000 mo, may bi-weekly ka na 300 bi-weekly or 600 a month. So i-divide mo na lang yung 10,000 mo. Di ba? O ilang months din bayad na yun. So at least yun, yung months na yun, naka-build ka na ng credit score mo. And in the future, siyempre lahat man tayo nangangarap makabili ng bahay dito in the future, may credit score na kayo na mahuhugot, di ba?